Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Live po ako rito sa Batangas para sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Samantala, malalaking balita po muna tayo. Mainit-init na balita, natagpuan na nga ang bangkay ng TNVS driver na hinold up at pinatay noong Mayo. Natunto ng labi matapos sumuko ang tatlong suspect kagabi. At mula sa Nueva Ecija, may ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, Connie, magandang umaga sa inyong dalawa. Mag-aalas 8 ng umaga nang madiskubre ng NBI sa isang tabing kalsada sa barangay Batitang, Zaragoza, Nueva Ecija, ang labi ng nawawalang TNVS driver na si Raymond Cabrera. Halos 3 oras naming binyahe ang lugar kasama ang NBI at 3 suspect na sumuko kaugnay sa umano'y pagdukot at pagpatay sa biktima. Nauna rito nangako ang mga suspect na ituturo nila sa NBI kung saan naroon ang labi ng umano'y hinold up at pinatay na TNVS driver. Pasado 1:30 na ng madaling araw kanina nang pirmahan ng 2 sa 3 suspect ang kanilang sinumpaang salaysay habang assisted by counsel o kanilang abogado na nagsasaad ng kanilang pagsuko at kahandaang ituro ang kinaroroonan ng nawawalang TNVS driver. Matatandaan Rafi, Connie, na noong May 18 nang sumakay ang 3 suspect sa sasakyan ng TNVS driver na si Cabrera matapos ay mag-book para sa kanyang serbisyo, pero tanging sasakyan na lamang niya ang na-recover ng mga otoridad. Sa inisyal na impormasyon base sa pahayag ng mga suspect sa NBI, hold up lang dapat ang kanilang pakay. Pero nauwi raw sa malagim na krimen habang patungo sila sa direksyon ng Cavite galing Parañaque City. So sa mga oras na ito, Connie, Rafi, patuloy na nag-aantay tayo ngayon dito sa may bahagi ng Nueva Ecija para sa pagdating ng forensic experts ng NBI na kukuha sa labi nitong TNVS driver na pinaslang na si Raymond Cabrera. Connie. John, saan dadalhin yung bangkay at maibabalik ba ito agad sa pamilya? Connie, sa ating impormasyong nakalap ay pupunin ito ng NBI dito at dadalhin sa kanilang headquarters sa Pasay City para doon na sumailalim sa examinasyon. Kailangan kasi pasuri yung iba pang mga posibleng makitang ebidensya ng papaano pinahirapan o pinaslang itong ating biktima. At meron ding duration period na kailangang i-observe at kailangan patapusin yung prosesong yon bago tuluyang ma-turn over sa pamilya, Connie. Pero sa ngayon pa lang, nakakuha tayo ng impormasyon na talagang nagpapasalamat ang pamilya sa NBI dito sa kanilang ginawang pagtutok para nga ma-recover ang kanilang padre at pamilya, Connie. Paano naman yung mga suspect? May epekto ba sa kaso nila yung pagsuko nila at pakikipagtulungang matagpuan ang bangkay? Sa ngayon, Connie, NBI ay pinapaubaya muna nila sa Fiscal Prosecutor's Office. Nakapagsampa na sila ng kaso, Connie. At ang korte na ang magdidikta kung meron bang epekto yung kanilang suko sa Manila City Hall kagabi at kung magiging mitigating factor to para magkaroon ng epekto sa maaring parusa na kanilang maaring ipataw sa kanila. Pero sigurado ito, Connie, ay solved na itong missing TNVS driver natin at maliwanag na ang kanilang nangyaring ito nga, yung pagpatay dito sa ating TNVS driver ay nauwi nga dito sa kanyang pagkakadiskubre ng kanyang labi dito sa Nueva Ecija. Yes, John, pakikwento mo nga sa amin kasi napapakita natin sa ating video na biglang napaluhod yung isa sa mga suspect. Ano bang nangyari doon? Actually, Connie, meron kami isang location na pinuntahan. Nakakala namin dun na, So, dun nila unang nasense na parang doon. Pero nung nag-usap yung 2 suspect, itinuro niya ngayon na sa ng unahan. So tayo lang yung nakadikit sa kanila at nakasama doon sa aktual na paglapit doon sa may mismong area. At noong nasense na, meron silang hinahanap na parang cement marker sa tabi ng kalsada na natatabunan ng halaman. Yun ng isang mga suspect ay biglaan na lamang napaluhod at napasabi ng sorry, Mr. Cabrera. At yun na nga, nag-select ng NBI, positibo na nakita nga yung labi ng pinaslang TNVS driver sa may bahagi ito ng Nueva Ecija. Maraming salamat, John Consulta.
Sa gitna ng masamang panahon, isang rider po ang patay matapos na mabagsakan ng puno sa Sultan Kudarat. May natumba rin puno sa Baguio City. Baha naman po ang namerwisyo sa ilang pangpanig ng bansa na bunsod ng ulang dala ng hanging habagat. Balitang hatid ni Bam Alegre. Malakas na ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Dito sa barangay. Sa barangay Tapian, rumaragas ang baha ang namerwisyo sa mga residente roon. Lubog ng baha ang proper area sa Tapian. Lahat ng mga bahay ito, pinasukan ng tubig. Maawa kayo. Sabi ng ilang residente, maghahapunan at magpapahinga na sana sila nang biglang bumaha. Huminto rin ng ulan matapos ang 3 oras. Binahari ng barangay Awang. Nahirapang bumiyahe ang ilang motorista dahil nagmistulang ilog na ang kalsada roon dahil sa baha. Bumagal tuloy ang daloy ng trapiko. Apektado rin ng baha ang ilang bahay at establishmento. Sa Palimbang, Sultan Kudarat, patay ang isang motorcycle rider matapos mabagsakan ng nabuwal na puno ng nyog sa barangay Badyangon. Bumibiyahe raw noon ng rider sa gitna ng malakas na pag-ulan nang mapadaan sa lugar. Gumamit ng chainsaw sa puno ang mga rescuer para maialis ang katawan ng rider. Tinamaan din ng puno ang mga kawad ng kuryente. Nagsagawa na ng clearing operation at pagsasaayos ng linya ng kuryente sa lugar. Ramdam din ang masamang panahon sa Makilala, Cotabato. Sa isang paaralan doon, nagpatila muna ang ilang estudyante. Ang ibang estudyante na may payo, umuwi agad sa kasagsagan ng ulan. Sa Baguio City, nabuwal din ng isang puno sa Cannon Road dahil sa malakas na ulan. Nagdulot ito ng matinding traffic na pinalala pa ng banggaan ng 2 taxi. Wala naman naiulat na nasaktan. Nagsagawa na ng clearing operation sa nabuwal na puno. Ayon sa Pag-asa, ang mga nararanasang pag-ulan sa ilang probinsya dulot ng hanging habagat. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 low pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA nasa 775 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Yan ang dating bagyong Bising. Inaasahan pong hihina pa ito habang dumaraan ito sa kalupaan ng China. Nag-dissipate naman o nalusaw ang LPA na nasa Batanes area. Patuloy na lumalakas ang isang LPA na namataan 1,960 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Posible po itong maging bagyo. Sa ngayon, wala pang epekto sa lagay ng ating panahon ang mga nasabing LPA. Hanging habagat pa rin po ang umiiral sa bansa. Sa mga susunod na oras, posible ang light to moderate rain sa halos buong bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Umaga bukas at linggo, may tsansa ulit ng ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging malawakan na rin po ang ulan pagsapit ng hapon at gabi. Uulanin din muli tayo rito sa Metro Manila ngayong weekend. Sa ilang araw ng pag-uulan, patuloy namang nagpapakawala ng tubig ang Ambuklao at Binga Reservoir sa Benguet. Tig-1 gate ang nakabukas ngayon sa mga nasabing dam dahil halos naabot na ng mga ito ang high water level. Narito tayo sa staging area ng ginagawang paghahanap sa labi ng mga nawawalang pasahero na sabungero na umano'y itinapon dito sa Taal Lake na nasa aking likuran. Dito nagko-consolidate ang iba't ibang ahensya na tumutulong sa search operation sa pangunguna ng Philippine Coast Guard at iba't ibang government at law enforcement agencies. Isa itong fishport, actually active fishport dahil parot pa rito itong mga truck na nagkakarga ng mga hangong isda mula rito sa lawa. Dito manggagaling ang mga divers na nagsasagawa ng paghahanap. Kaninang umaga ay nakapag-dive na ang unang set ng mga divers para tingnan ang ilalim ng lawa kung saan sinasabing itinapon ang mga labi ng mga nawawalang sabungero. Sa tagal na ng panahong sila ay umani tinapon dito, mga buto na lang ang inaasahang makikita kasama siguro yung kanilang damit at kung may mga pabigat na ikinabit sa mga katawan para ang mga ito ay lumubog. Ipinakita kahapon sa media yung general area na itinuturo ng whistleblower na si Dondon Patidongan. Nasa 50 hanggang 100 metro yung layo nito mula sa Pampang, kaya safe na sabihin na hindi ito yung pinakamalalim na bahagi ng lawa. Ngayon, nasa Coast Guard Station dito sa Fishport compound ang search team at pinplano yung kanilang susunod na dive na siya naman ating aantabayanan. Samantala,
inaantabayan na din natin yung balitang may isang set na naman ng mga buto na natagpuan at abangan natin yan sa mga susunod na mga minuto. Samantala, sinusuri na kung isa sa mga nawawalang sabungero ang nakitang mga buto sa unang araw kahapon sa paggalugad dito sa Taal Lake. Balitang hatid ni Chino Gaston. Sa gilid ng Taal Lake sa bandang Laurel, Batangas, may na-recover ang mga otoridad na sako ng mga buto o skeletal remains. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wangki, natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ng whistleblower na si Judy Dondon Patidongan o alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sabongero bago sila itapon sa Taal Lake. Isa sa ilalim sa pagsusuri ang mga buto na hindi pa malinaw kung sa tao o sa hayop. Nagsagawa ng ocular inspection ng technical divers ng Philippine Coast Guard malapit sa fish cage sa Taal Lake sa bahagi ng Laurel. Sinuri nila ang lalim at kondisyon ng lawa. Ayon sa Department of Justice, inuupahan umano ng isa sa mga suspect sa kaso ang naturang fish cage. Natukoy ng DOJ ang lugar kung saan sisimulan ang paghahanap base sa mga isiniwalat ni Patidongan. Nagkaroon ng surface search sa lugar ang mga diver. Right now, nag-start na tayo ng initial natin survey. The operations already started and nag-ocular lang tayo and ina-assess natin yung other equipments that we'll be using. This is a lake, no? So characteristic niya lalo na pagka maalon and nakikita niyo naman murky, no? So same yun sa bottom. As you go deep, medyo lumalabo, maburak din yung lugar. Mahigit 30 diver ang magsasalitan sa pagsisid sa lalim na 30 hanggang 50 meters at posibleng gumamit pa ng specialized diving equipment at gas mixtures para sa kanilang kaligtasan. Posibleng gamitin din ng sariling remotely operated vehicle ng PCG sa paghahanap kung kinakailangan. Humingi na rin ng tulong ang DOJ sa Philippine Air Force para madala oras na aprubahan ng Japanese government ang mga hinihiram na ROV. Kung gaano katagal gagawin ang paghahanap, sabi ng DOJ. Well, until we have a good picture, we will not stop. Kasi pag kailangan ituloy talaga kailangan tapusin yung trabaho. We're here to make sure that there are no human remains or if ever there are, to find them. So until masasabi natin na talagang wala or talagang meron, hindi tayo titigil. May mga nagsasabi po na meron pa po tayong maabutan. Importante raw na mahanap ang labi ng mga nawawalang sabongero pero pwede pa rin naman daw umusad ang mga kasong murder laban sa mga suspect sa pamamagitan ng ibang ebidensya. But this will definitely shift the attention now to a murder case if ever bodies are found and remains are found. So we do hope to see remains that will match the DNA of those missing cockfight enthusiasts. However, even if we do not find the bodies, what we have to prove is the fact of death. No? That is what is important in a murder case. Isa sa mga naghahanap ng hustisya, si Carla, di niya tunay na pangalan. Ang anak niya, kabilang sa mga nawalang sabongero sa Manila Arena noong January 13, 2022. Hindi po siya maalis sa puso ko, sa isip ko, araw-gabi po. Hindi po basta po kasi parang malaking dagok sa aming pamilya po, lalo na sa isang ina. Mas desidido raw siya ngayon na ituloy ang kaso, lalo't tila nabuhay ito sa paglutang ng akusadong si Patidongan na handa na ngayong tumistigo. Kasama ni Carla ang iba pang kamag-anak ng mga missing sabongero sa pagpuntak sa PNP CIDG para muling humingi ng tulong sa investigasyon. One thing that the CIDG can assure the family, we will deliver justice for their family members. Kung hindi natin mabigyan ng hustisya yan, walang saysay yung pagiging pulis natin dito. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Disgrasya po ang inabot ng 2 binatilyo matapos maaksidente sa Tayum Abra. Chris, kamusta sila? Connie, nasawi ang magkaibigan ng sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa isang konkretong pader. Batay sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sana ang 2 lalaki nang may tumawid na dalagita sa kalsada sa Barangay Gadani.
Sinubukan nilang iwasan ang 12 anyos na babae pero nahagip pa rin nila ito. Dahilan kung bakit nawala ng balanse ang nagmamaneho ng motor. Dead on arrival sila sa ospital. Ayon sa pulisya, walang lisensya ang magkaibigan at wala ring helmet. Ligtas naman ang dalagita na nagtamo ng galos. Walang pahayag ang kaanak ng babae habang hindi pa nagbibigay ng pahayag ang kaanak ng 2 binatilyo. Iginiit ni Senadora Risa Ontiveros na hindi issue ang jurisdiksyon ng impeachment court sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang senator judge kasi ang nagpaplanong questionin yan sa pagbubukas ng 20th Congress. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. June 25 nang isumite ng Kamara sa Senate Impeachment Court ang sertipikasyon na alinsunod sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ilang linggo yan matapos isauli ng Impeachment Court sa Kamara ang Articles of Impeachment para matiyak kung nasunod ang constitutional requirement na isang impeachment complaint lang ang pwedeng simulan laban sa isang impeachable official sa loob ng 1 taon. Sa panayam ng talk show host na si Boy Abunda, sinabi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano hindi pa niya nakikita ang buong tugon ng Kamara, pero hindi raw simpleng sertipikasyon ang hinihingi ng impeachment court. Si Cayetano ang nagmosyon para sa pagsasauli ng Articles of Impeachment sa Kamara. Hindi ko pa ho nakikita lahat kasi nga ang hiningi ko, hindi lang nasabihin nila constitutional. I-certify nila kung anong ginawa nila sa first, second and third impeachment complaints. Matatandaang sa 4 na impeachment complaint na na-file sa Kamara, ang ika-4 na impeachment complaint lamang ang verify at siyang ipinasang Articles of Impeachment sa Senado. Ang tanong ni Cayetano, ano talaga yung ginawa sa first, second, and third? Kasi kung lumabas na kinonsider yon, gumalaw, etc., di walang violation. Pero pagka lumabas na hindi nila pinagalaw tapos yung fourth, pag-iisipan ko yon. Pinaikutan nyo ba yung konstitusyon na pwede pala mag-file ng 3 pero wag mong pagalawin, hihintayin mo yung pang-4. Dito raw nakasalalay para masabing may jurisdiction ng impeachment court. Jurisdiction din aniya ang karaniwang unang tinitingnan sa ordinaryong korte bago pa man ang mga ebidensya. Pero yung jurisdiction, yung i-dismiss mo kasi tingin mo may problema. But either way kasi Kuya Boy, tingin ko dito kung hindi namin i-dismiss, questionin yan sa Supreme Court whether na-violate yung more than one. Kung walang TRO, tuloy-tuloy lang kami. But if we do decide na sandali lang may violation to nung 1-year ban, therefore hindi dapat umabot sa amin ito, ang mangyayari nito, I'm sure, tutuloy sa Supreme Court. So that's why I'm saying na masyadong maselan. So maselan tong issue about yung one year. Jurisdiction din ang planong questionin ni Senador Bato de la Rosa sa pagbukas ng sesyon ng 20th Congress. Siguro, ang pinakaunang motion ko is to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanungin ko para masettle natin yung issue on jurisdiction. Hindi niya sinagot ng direkta kung ipapadismiss niya agad ang impeachment. Pero paniwala niya, walang jurisdiction sa impeachment ng bise ang Senado. Gayunpaman, irerespeto raw niya ang desisyon ng mayorya rito. Tugon naman ni House Prosecutor Joel Chua, irerespeto natin kung ano man ang ninanais ni ating butihing senador, Senator De La Rosa. Sana nga lang ito po ay ginagawa nila ng walang kinikilingan. Ako po naniniwala mayroon pong jurisdiction dahil nga sinasabi ko nga po at ito po yung aming stand na ito pong Senate ay continuing body. At yun po ay mananatiling stand po namin. Para naman kay Senador Risa Ontiveros, wala nang dapat pang pag-usapan sa issue ng jurisdiction dahil napatunayan na ito noong 19th Congress. Settled na po yun sa ilang desisyon ng Korte Suprema bukod pa sa utos ng konstitusyon. Para sa akin, non-issue yung jurisdiction. Pero kung may magre-raise pa rin, handa kaming i-debate yan. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magpupulong sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump sa Washington DC sa Amerika ayon sa White House. Sa July 22 ang pulong. Ilang araw bago ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos.
Ito ang unang beses na magkikita sina Marcos Jr. at Trump mula nang magsimula ang ikalawang termino ng US President nitong Enero. Bago yan, pupunta ang ilang opisyal ng ating gobyerno sa Amerika sa susunod na linggo para makipagnegosasyon na ibaba ang 20% na taripang inanunsyo ni Trump. Nababahala raw ang Department of Trade and Industry dahil sa posibleng epekto ng taripa sa pandaigdigang ekonomiya lalo't interconnected o magkakaugnay ang mga supply chain. Sa kabila niyan, patuloy raw magsasagawa ng reforma ang gobyerno para mapanatiling competitive ang ating mga produkto at maparami pa ang mga bansang nag-i-import ng mga ito. Ready na raw to make you falling in love with his talent. Balik GMA Music ang pinakamagandang lalaki singer na si Jano Gibbs. What better way to shake things up than go back to my family, GMA Records. I have to put out new songs kasi marami pang kanta sa puso ko. Present sa contract signing ang mga opisyal ng GMA Music na happy raw sa kapuso comeback ng King of Soul. Para lang bang isang kamag-anak sa pamilya na nag-ibang bansa tapos ngayon nagbabalik bayan. Welcome back and we all look forward to again all the experiences of working together with you again. Lumabas naman ang pagkakomedya ni Jano nang tanungin ang kanyang secret sa lasting showbiz career. Sumpa ito yung gandang lalaki. Talagang hindi ko makupas talaga yan. From screen to real life, Kailin Alcantara is an empowered woman. Matapang na sinagot ng Beauty Empire star ang mga tanong sa kanyang recent heartbreak. The last few months were very challenging for you. And you never fought back. Why? Because nasaktan mo man ako, I will always show grace. And I will never fight back publicly. I do not owe the world my heartbreak. Kung rivals ang mga karakter nila sa serye, true friend off-screen daw sila ni Barbie Fortesa. Nakatulong daw ang co-star para maging okay ang status ng heart ni Kailin ngayon. One random Tuesday, nung wala kaming taping, around 4 p.m., tumawag siya sa akin, Mare, papunta na ako sa'yo, kakain tayo ha. Kakain ka ngayon. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hulikam sa Cebu City, abala sa pagsiselfone ang batang babaeng yan sa tapat ng isang tindahan. Maya-maya, isang lalaki ang pumasok at nagmasid sa paligid. Target pala niya ang cellphone ng bata at pasimple itong hinablot. Bigo ang kawatan sa unang subok. Hinablot niya muli ito. Nagtagumpay at saka tumakas. Naiwan namang tila balisa ang 8 taong gulang na babae. Hindi pinablotter sa pulisya ang insidente. Ayon sa pamilya ng biktima, nasa mabuting kalagayan naman ang bata. Update tayo sa ikalawang araw ng search and retrieval operations sa Taal Lake ng mga nawawalang sabongero. Kausapin natin si Philippine Coast Guard spokesperson, Captain Noemi Cayabyab. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa ating po mga tagapakinig. Opo, para sa araw na ito, ano po yung target na ma-accomplish ng ating mga technical divers dito po sa Taal Lake? Well, plano po talaga at part po ng operation ngayon na makakala po ng mga objects or materials na makakasupport po sa pagkakandak po ng investigation po natin. So meron na po tayo mga technical divers na nasa area po na nagsimula na rin po kaninang umaga. Meron na po bang visual na nakuha itong divers na nag-dive kaninang umaga doon sa area kung saan sila nag-dive? We are still waiting for the official report, pero nagkaroon ng konting suspension sa ating diving operation dahil sa hindi magandang lagay po ng ating panahon. And then magre-resume po sila once na maging okay na po ulit yung ating weather dyan sa area. Medyo madami po yung mga divers na nandito. Isang lugar lang po ba yung kanilang target or maghahati-hati sila sa iba't ibang lugar?
Yes, tama ka dyan, Rafi. Binaba natin yung ating mga technical divers ngayon para magtulong-tulong. So ang gagawin po natin dyan is shifting po ng kanilang diving operation since medyo challenging po yung ating area ngayon. Medyo malakas yung current and meron pa pong bata sa Taal Volcano. So magkakaroon po ng shifting. Magkakaroon po ng mga set of teams for the diving operations po. Nakaplat naman na po yung mga lugar na pupuntahan itong mga divers. We understand, hindi ito kalayuan sa Pampang, so hindi kalaliman yung kanilang target na puntahan ngayon. Tama po yan, Rafi. So ngayon po, identified po ang locations po natin. So halos 100 to 270 meters away from the shoreline. And ang nakikita po nating lalim dito is almost 30 to 40 meters. So, since we take advantage sa magandang lagay ng panahon, so magkakaroon po ng concentrated diving operations po. So, as per coordination po, ang magiging search pattern po natin is we will cover 100 meters by 100 meters area po. Bukod po dito sa gagawing visual search o ginagawang visual search ng mga divers, meron po ba tayong mga kagamitan, sonar man siguro yan, o mga ROV para mapadali at mapabilis yung search operation? Bukod sa mga diving equipment that we have at hand right now, so we will be anticipating, Rafi, yung arrival ng ating advanced technology, yung underwater remote operated vehicles. Ito ay darating ngayong linggo. So inaasahan natin na ito ay makakatulong pagdating sa pag-determine ng mga objects na nasa ilalim ng tubig. Kasi we understand during the survey assessment kahapon na medyo malabo at baburap yung ating yung ilalim ng tubig. So etong remote operated vehicles natin ay makakatulong since it has the capacity to see underwater halos 1,000 feet, and it has the capability as well to pick up some objects. So kung meron tayong makikita na mga suspicious subjects or objects doon sa ilalim ng tubig, ito po ay kukunin at iaangat po natin. May kumaburak po, nabanggit nyo, maburak yung ilalim nitong Taal Lake. So posibleng nakabaon kung meron man dito sa ilalim. So may mga blowers po ba na gagamitin ito ating mga divers? Bukod of course sa kanilang mga kamay kapag may nakita sila. Well, as of now, Rafi, no? So yung pagtapa at kung ano man ang makikita, yun na magiging basis natin. We are prioritizing, of course, our topmost priority is the safety of our divers. That's the reason why we will be utilizing this advanced technology. So kung medyo may blower, mas lalo magiging malabo yung tubig sa ilalim. So yun po ang ginagawa natin ngayon. Okay. May timeline po ba tayong tinitinan dito sa inyong isinasagawang search operation? Well, ang goal po ng Philippine Coast Guard, same with other agencies na involved, is mapabilis po itong ating ginagawang operation. Dahil ito na rin po ang pagtulong para magkaroon po ng hustisya yung mga pamilya po na nawalan. And the Philippine Coast Guard is just here to support kung ano man po ibibigay na direktiba sa atin ng leading agency. And as to the duration po, ito po ay didepende kasi marami po tayo nakikita mga factors na may possibility po na makapag-hamper sa operations. Well, number one, ito pong weather. Pangalawa po, itong status po ng Taal Volcano po natin. And at the end of the day, ang magsasabi naman po kung ipagpapatuloy o ititigil po itong operasyon ay nasa lead agency po. But as of the moment, we are now fully maximizing our resources and we are continue doing itong diving operations po natin para makakuha pa tayo ng marami pa pong mga ebidensya. I-clarify ko lamang po yung hinihintay yung ROV. Ito po yung galing sa Japan Maritime Defense Force. Yes, Arat, ito po ay Philippine Coast Guard na property po. Ito po ay magagaling sa isa sa mga barko natin. Ito ay ginagamit na rin natin sa mga rescue operations and dive operations po natin. So ito ay magagaling sa isa sa mga Philippine Coast Guard vessel po. Okay, antabayanan po natin ang sinasagawa niyong retrieval operations. Maraming salamat, Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Maraming salamat, Rafi, and good morning.
Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang babae sa Tagum City matapos pagsasaksakin sa loob po mismo ng kanyang kwarto. Cecil, na-establish na ba ang motibo sa krimen? Connie, isa sa mga itinuturing motibo ang pagnanakaw dahil nawala ang ilang gamit ng biktima. Ayon sa mga pulis, natagpuan na lang ng ama ng biktima na duguan at wala ng buhay sa kanyang kwarto ang kanyang anak. Wala na rin ang laptop at iba pang gadgets, 2 relo at pera ng biktima. Hindi umano napansin ng mga magulang ang krimen dahil wala umano silang narinig na ingay. Posible raw na tinanggal ng mga sospek ang sliding window sa kwarto ng biktima kaya sila nakapasok. Batay sa investigasyon, 38 saksak sa katawan ang tinamo ng biktima. Sa tulong ng CCTV ng kapitbahay, naaresto ang 2 sa 4 na sospek. Pareho silang mga minor de edad. Sa kanilang inisyal na pahayag sa pulisya, natakot daw sila matapos silang makita ng biktima kaya nagawa ang pagpatay. Na-recover din sa kanila ang mga ninakaw na gamit, kabilang ang mga kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Dahil mga minor de edad, makikipag-ugnayan ang pulisya sa iba pang tanggapan kaugnay sa paghahain ng reklamo. Doble perwisyo ang sinapit na isang negosyante. Ang ipadideliver sana niyang frozen meat products na halos 30,000 piso ang halaga, tinangay ng nabook niyang delivery driver. Ang suspect nang hingi pa raw ng pampagas. Balitang hatid ni James Agustin. Hindi lubos sa kalain ng isang online meat dealer na mabibiktima siya ng driver na binook niya para i-pick up ang mga in-order niyang frozen meat products. Kwento ng biktima na bayaran na niya sa kanyang supplier ang 27,000 pesos na halaga ng frozen meat products. Kukunin na lang dapat ito ng delivery driver sa isang warehouse sa Bulacan para dalhin sa Caloocan. After nang magbook ko sa rider, sinend ko doon sa supplier ko yung details para makuha yung items. Ngayon, nung makuha na yung items ng 7:21 PM, nagtaka ako bakit hanggang past 11 na, wala pa nakakarating sa akin na delivery ko. Kinabahan na raw ang biktima hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa driver. Sabi niya, hindi siya makaalis kasi wala daw siyang pang gas. Sabi niya, natirikan daw siya. Kasi sabi ko, magkano ba ang aking DF at babayaran ko na para makaalis ka lang kasi kailangan ko yung items. Sinabi niya, bayaran mo na muna sir, 350 tapos para binayaran ko siya, GCash ko. Mas lalo raw siya nagduda nang ilang beses pa nang hingi ng pera ang driver hanggang sa nadiskubre niya sa booking details na i-deliver na sa isang lugar ang meat products. Paano nangyari yon na ang tagal dumating ng items ko, ang tagal kong nag-antay, yung pala wala naman pala akong inaantay. Sa pakipag-ugnayan ng biktima sa kanyang supplier, natukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking delivery driver na kumuha ng meat products dahil sa ipinakita niyang ID. Nakita rin sa CCTV ang pagdating ng kotse sa warehouse. Bumaba pa ang delivery driver para kunin ang meat products. Nai-report na ng biktima sa pulisya at barangay ang insidente. Desidido siyang magsampa ng reklamong estafa laban sa delivery driver. Ang hirap kumitan ng pera, lumalaban kami ng patas. Sana din yung mga rider na nakukuha namin, lumaban din kayo ng patas. Mas maganda po, mas kilala na po nila yung pick up o kaya magdi-deliver para doon po ay may iwasan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilooban ng isang convenience store sa Rodriguez, Rizal. Itinanggi ng naarestong suspect na siya ang nasa likod ng krimen. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa unang tingin, tila namimili lang ang lalaking ito sa isang convenience store sa barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Pero ang lalaki, ninanakawan na pala ang sarado ng tindahan. Lumusot to sa kisame ng madaling araw. Yung empleyado ng isang convenience store, nung pumasok daw sila doon sa kanilang convenience store ay nakita nila lang na kalat-kalat yung mga paninda nila. Ang pinuntirya raw ng suspect ayon sa pulisya, hindi pera, kundi yosi at tsokolate. Ang kinuha niya rito ay sigarilyo at saka chocolate na ibinibenta din niya doon sa mga tindahan. Inaloko niya doon sa mga tindahan din doon sa kanilang area na malapit sa kanila. Mahigit 5,000 piso ang halaga ng mga ninakaw ng suspect. Sa backtracking ng pulisya at tulong ng isang saksi, naaresto sa follow-up operation ang 21 anyos na suspect
malapit sa bahay niya sa Barangay San Isidro. Na-recover din daw ang mga tinangay niyang gamit, pero kulang-kulang na. Ang suspect, dati na raw may mga reklamo sa barangay dahil din sa pagnanakaw ayon sa pulisya. Itinanggi ng suspect ang pagnanakaw. Wala po, hindi po totoo yun. Sa korte na lang po yan. Sa korte na lang po magsasalita. Wala po nakuha sa akin. Reklamong robbery ang isinampa laban sa suspect na nakakulong sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, nagsampa ng reklamo ang dalawang grupo laban sa ilang opisyal ng Commission on Elections kaugnay sa umano'y system interference noong eleksyon 2025. Ayon sa mga nagreklamong alyansa ng nagkakaisang mamamayan at Council of Church Leaders for National Transformation, paglabag sa anti-cybercrime law ang system interference tulad ng umano'y pagpapalit sa software program version ng automated counting machines o ACM. Hindi direktang pagpapadala ng election returns mula sa ACM papunta sa COMELEC Central Server at pagkakaroon umano ng discrepancy sa bilang ng mga boto. Ang mga inireklamo ay sina COMELEC Chairman George Garcia, 6 na COMELEC Commissioners at 3 iba pa. Sabi naman ni Garcia, lahat ng mga aligasyon laban sa COMELEC ay dati na nilang nasagot at naipaliwanag. Gayunpaman, handa raw silang harapin ang reklamo at sumagot sa investigasyon. Formal nang nagtapos ang makasaysayang centennial season ng National Collegiate Athletic Association. Sa isang turnover ceremony na ginanap sa Intramuros, present ang mga membro ng NCAA Policy Board at Management Committee. Dinalahan din ito ng GMA Network Incorporated Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Muling kinilala riyan ang mga koponang nagwagi sa iba't ibang division sa Season 100. Ipinakilala na rin ang Mapua University bilang host ng Season 101. Sa panibagong season, dapat daw abangan ang mas bago at exciting na tournament format. Magsisimula na yan sa darating na Oktubre. Harurot kung harurot ang 6 na sports car na yan at iligal na nagkarera sa Tagaytay City. Tila hindi alintana ang ibang motorista sa highway. Natukoy na po ng Land Transportation Office ang mga driver sa viral video. Ipinatawag na sila para magpaliwanag. Pinatawan din ng 90-day suspension ang lisensya ng mga sangkot na driver. Sinisikap pang kunin ang kanilang pahayag. Nandito pa rin tayo sa Taal Lake Central Fishport na siyang staging area nga ng search operation sa mga nawawalang sabongero. Sa ngayon ay naglagay lamang ng marker yung mga divers dito sa area kung saan sila magdadive mamaya. 1:00 ng hapon nakatakda itong kanilang second dive kung saan may mga marker na nilagay para mas madali nilang makita yung kanilang susunod na gagawing operasyon mamayang 1:00 ng hapon. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang babaeng angkas ng isang motorsiklo matapos na masalpok ng humaharurot na kotse sa Lubao, Pampanga. Sa kuha ng CCTV, makikita ang dalawang sakay ng motorsiklo na patawid sana sa intersection ng Jose Abad Santos Avenue sa Barangay Santo Tomas. Huminto ang motorsiklo sa gitna ng daan para sana lumiko nang bigla na lamang itong mabangga ng kotse. Tumilapon ng rider at kanyang angkas. Idinektarang dead on arrival ang 30 anyos na angkas. Sugatan naman ng rider ng motorsiklo. Base sa investigasyon, nakainom ng alak ang driver ng kotse. Hawak na siya ng pulisya at nasampahan na ng reklamo. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng mga biktima at ang driver ng kotse. 10 alagang aso ang natagpuang patay sa Ormoc City, Leyte. Ayon sa mga may-ari ng mga aso, nakita nilang nangisay ang kanilang mga alaga bago mamatay. Nang suriin ang kinaing isda at kanin ng mga aso, nadiskubring hinaluan daw yun ng lason. Isang magsasaka ang pinagbibintangan dahil sinira umano ng mga aso ang kanyang tanim na mais. Iniimbestigahan pa ito ng pulisya. Desidido ang mga may-ari ng mga aso na magsampa ng reklamo. Kinundi na rin ng isang animal rights advocate ang insidente.
Sinisika pa ng GMA Regional TV na kuna ng pahayag ang pinagbibintangang magsasaka. Maagang good vibes at kilig ang hatid ng tambalang Rawi o Ralph De Leon at Will Ashley sa kanilang unang guesting sa Kapuso Morning Show na Unang Hirit. Si Ralph na tinaguri ang Saing King na tanong ng ilang tips. Hindi naman nagpahuli ang Nation Son at Kaldag King na si Will sa kanyang moves. Bukod sa kanilang panghaharana sa fans, sinagot din ng Rawi ang ilang tanong tungkol sa mga naugnay sa kanila sa bahay ni Kuya. Sobrang unexpected po. Well, meron naman kaming napagsamahan ni Bianca, kaya sobrang thank you talaga sa mga taong sumusuporta at nakakakita ng uniqueness and genuineness. Happy shipping, guys. Happy shipping. Enjoy lang tayo. Enjoy tayo sa kung ano man meron kami ni Easy ngayon. Ang sagot naman dyan ni PBB Celebrity Collab Edition 4th Big Blazer AZ Martinez. We're really good friends and hindi pa po kami masyado nakapag-catch up kasi we're enjoying time with our families. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para isulong ang mas ligtas at mas sustainable na ocean economy, inilunsad sa Pilipinas ang Ocean Centers Initiative. Pinangunahan po ito ng Global Compact Network Philippines sa ilalim ng United Nations Global Impact. Ang mga prioridad, tutukan ng Ocean Centers ay ang shipping at mga pantalan, pangingisda at aquaculture, offshore renewables o renewable energy na nakukuha mula sa tubig at hangin mula sa karagatan, pati na ang finance at investment o pamumuhunan sa mga nabanggit na industriya at sektor. Tinalakay rin po ang kapakanan ng mga nagtatrabaho sa dagat tulad ng mga mangingisda, divers at seafarers. Kasama ang Pilipinas sa 7 bansa kung saan inilunsad ang Ocean Centers dahil sagana sa yamang dagat ang ating bansa at sentro rin ng iba't ibang isyung pandagat. Tulad po ng ating favorite na biyahero, for sure magugustuhan nyo rin ang Ilocos Sur. Bukod po sa blessings of nature, may mga pagkain din doon na small pero panalo sa lasa. Ito po ang patikim ng biyahe ni Drew. Let's go to Ilocos Sur. Yan ang Auasen Falls. Ang pinakmataas na talon sa buong Ilocos region. Pagdating doon, kala mo umuulan constantly. It's such a nice feeling. It's beautiful. May isang klase raw na isda na kapag nahuli nila, feeling lucky na sila. Ito, titikman natin. Wow, so. Parang bagong huli lang last. Ang mga peste sa palayan. Kinakain ng mga lokal. Sabi po kasi ginto eh. Ulo yun eh. Sure na sure tayong bubuhos ang iba't ibang emosyon. Pagdating dito, medyo joyous ang aking feeling. Oh my goodness. Wow! Bakit? Tara na, biyeros. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Nueva Ecija, Bataan at ilang panig ng Zambales. Pinaalerto po ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 12:32 ngayong pong tanghali. Mainit-init pa na balita para po sa mga customer ng Meralco. May taasingin po ngayong Hulyo. Ayon sa Meralco, mahigit 48 centavos kada kilowatt hour ang madaragdag ngayong buwan
Sa ating pong electric bill, katumbas po yan ng dagdag na 98 pesos sa mga residential customer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Sabi po ng Meralco, ang taas singil ay dahil sa pagmahal din ng generation charge. May laro sa Negros Occidental na mas nilaro pa ng mga players. Ito kasing sports nila, 2-in-1 daw ang style. Ayan hindi sila makapag-decide kung volleyball o badminton. Di gawa na lang daw ng combo na volleyton. Yan ang napagdiskitahan ng isang grupo sa Kabangkalan. With 4 players per team, simple lamang ang mechanics sa mekos-mekos na game na yan. May gamit pa ring raketa at shuttlecock gaya sa normal na badminton. Pero ang twist, pwedeng mag-set ala volleyball. Kaya ang bawat smash, extra powerful sa larong mix and match. Bukod sa live audience, benta rin po ang pakulo sa netizens. 1.1 million views na ang video na trending. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Live mula rito sa Batangas, Rafi Tima po para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.